Sa tanan, malipayon kay ta karong buntaga kay natagaan na pud tag another chance no nga madayeg ang ato ang buhi nga Ginoo despite sa mga problema nga atong ginasagubang karong panahona. And salamat kayo sa technology na naata karon kay nahimong mas duol ta sa matag usa pinaagi aning ato ang live telecast diri sa Facebook. And salamat sa mga kaigsuonan nato karon nga nagatan-aw sa ilahang mga panimalay o masking asa man ka dapit sa kalibutan, nalipay kami nga nakig-uban kanamo nga mag worship sa ato ang buhi nga Ginoo karong buntaga. And nagapanghinaot ako nga naamo sa maayo nga kahimtang karon sa inyong panimalay o kung asa man mo karon, hinaot nga nahimong malipayon gihapon mo o mapasalamaton sa ato ang buhi nga Ginoo sa tanang mga provision nga yang gihatag kanato sa matag adlaw. O karong buntaga, ug aduna may mga Biblia nga ginagunitan karon, ginahangyo ko kamo nga ablihan ang inyong mga Biblia sa Psalms 113 verses 1 to 3. It says here, praise the Lord, you his servants. Praise the name of the Lord. Let the name of the Lord be praised, both now and forever. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. Magampo ta? Ginoong Dios, nagapasalamat kami kanimo Lord karong buntaga na natagaan na pud kami chance to serve you, to praise your name despite sa tanang mga problema nga amo ang ginasagubang karong panahon na Ginoo. Mapasalamaton kami dako diha kanimo Ginoo kay masking kaisa Ginoo wala gyud kami nimo gipasagdan. You always provided all our needs daily Ginoo. Ug salamat kayo Ginoo sa gugma nga imong gibubuo diri kanamo bisan pa Ginoo sa gugma nga amo ang mabati gikan sa among mga pamilya, sa among mga friends, ug sa among mga kaigsuonan Ginoo sa pagtuo diha kanimo. Salamat Ginoo sa imong kaayo sa amo ang matag usa ka kinabuhi. Hinaot Ginoo ikaw mahimong sentro sa amo ang panimbahon karong buntaga. Maskin pa Ginoo nga lagyo kami, naa kami sa mga lagyong lugar Ginoo, pero giusa mo kami Ginoo sa imong presensya. Salamat kayo Ginoo kay ikaw amo ang Ginoo nga buhi nga nagapaminaw kanunay sa amo ang mga ampo, nagapaminaw kanunay sa among mga hangyo. Salamat Ginoo sa imong kamaayo sa amo ang mga kinabuhi. Kining tanang Ginoo mong ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
Ug karon atong ihatag sa ato ang worship leader nga mao'y mag-lead sa ato ang worship karong buntaga, Ma'am Perfect Fuyunan. Psalm chapter 91 verses 1 to 3, the word of God says, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. So praise God sa karon nga day nga ayang gihatag sa tuwa. Good morning sa mga kaigsuunan nato nga nag-worship sa ilahang mga panimalay karon together sa tuwa, and praise God for the chance to sing praises to God karon nga kabuntagon. So nag-ingon ang verse nga if we dwell in the shelter of the Most High, no, despite sa mga kapait nga atong na-experience karon, still we can praise God in the storm. And maka-assure ta nga giubanan kita sa Ginoo sa tuang mga struggles sa kinabuhi. And I want you to sing with me and meditate the song nga kinasing-kasing na itong kantahon karon. I was sure by now that you would have reached down and wiped our tears away, stepped in and saved the day. But once again I say amen, and it's still raining. Well, as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, the God who gives and takes away. I'll praise you in this storm, and I will lift my hands, for you are who you are, no matter where I am, and every tear I cry, you hold in your hands. You never left my side. It's almost gone. How can I carry on if I can't find you? But as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. And as your mercy falls, I raise my hand and praise the God who gives.
Ang message sa song is very true sa among matag usa ka mga kinabuhi. And thank you, Lord, for giving us this chance to worship you again. Nga tinud-anay, Father God, ug wala mi nag-base Ginoo kon unsa ang amoang makita sa amoang palibot, but we are basing sa imong true love alang kanamo, Father God. And even though darkness may come sa among matag usa ka mga kinabuhi, still you are there, and when we call you, you answer us. And we know, Ginoo, nga you goes before us. And we know nga you stand behind us, Father. You hear me when I call. You are my morning song. Though darkness fills the night, it cannot hide the light. Whom shall I fear? You crush the enemy underneath my feet. You are my sword and shield, though troubles linger still. Whom shall I fear? I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. My strength is in your name, for you alone can save. You will deliver me. Yours is the victory. Whom shall I fear? Whom shall I fear? I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. And nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hands. I'm holding on to your promises. You are faithful. You are faithful. And nothing formed against me shall stand. You hold the world in your hands. I'm holding on to your promises. You are faithful. You are faithful. You are faithful. I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. The God of angel armies is always by my side.
Maayong buntag sa tanan nato magkaigsuunan nga tanaw o nagapaminaw nining ato ang live broadcast sa pagwali sa pulong sa Ginoo nining kabuntagon. Nagapanghinaot ako mga igsuon nga anaa mo sa maayo nga kahimtang bisan taliwala sa problema karon sa atong panahon. Malipayon gihapon kita tungod kay duna kitay Dios nga atong masaligan, atong masangpit, atong mapangayuan ug tabang. So mga igsuon, salamat ug hinaot ko nga sa atong paghimuon karon nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, makaangkon kitag mga bag-ong espirituhanong mga butang nga maghahatag kanatong kalig-on sa atong pagpadayon sa pagpangalagad adlaw-adlaw taliwala sa problema sa atong panahon karon. Sa milabayng mga Domingo, sukad ta naga-lockdown dito sa siyudad sa Davao, atong nadunggan ang daghang mga mensahe mahitungod sa problema karon. Gitudloan kita, gipahibalo kita, unsaon nato pag-cope up sa atong mga problema nining atong panahon karon. So nining kabuntagon mga igsuon, lain na pud ang akong hisgutan sa ato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ug kini naguluhan, the purpose of God in creating man. Ang katuyuan sa Dios sa paghimo niya sa tao. Sa dili pa atong duolon ng Ginoo pinaagi sa pagampo. Labing gamhanan, labing dalaygon, balaan nga Dios, amahan namo nga langitnon, nagaduol kami sa imong presensya Ginoo. Uban sa dako nga pagsalig, pagtuo ug pag-ila sa imong pagkagamhanan, sa imong pagkamahigugmaon, sa imong pagkamaluluyon, ug sa imong pagkapuno sa grasya. Lord, aniya kami karon magapamalandong sa imong pulong. Nagahangyo kami sa imong pagbindisyon sa matag usa kanamo. Ilabi na sa mga kaigsuunan nga naa sa ilang panimalay, nagatan-aw ug nagapaminaw niining sibya sa imong mga pulong. Hinaot Ginoo, imong panalanginan ang ilang mga kinabuhi. Imong lig-unon ang ilang pagtuo, aron sa magapadayon sila sa pagkinabuhi nining panahon nga malisod, makahimo sila sa pagpadayon Ginoo. Uban sa kalipay nga ikaw ang Dios nila ug namo ang gamhanan nga Dios, ang Dios na puno sa mga panalangin, nga among masangpit ug among mapangayuan og tabang. Busa Lord, hinaot nga imong panalanginan ang ilang kinabuhi ug sa ilang mga panginahanglan Ginoo ikaw magatagbo, tingali financial nga panginahanglan, tingali emosyonal nga panginahanglan, tingali mga problema sa panglawas Ginoo. Nagampo kami nga unta ikaw magahikap sa ilang mga lawas. Yampo namo ang mga kaigsuunan nga naa sa kahimtang karon sa isolation tungod sa ilang kahimtang nga positibo sa COVID-19. Ikaw Ginoo magapakamaayos silang kinabuhi, magagamit sa mga tambal nga gipadapat silang lawas aron nga mabalik ang normal nila nga kahimtang, makapadayon silang normal nga kinabuhi sa pagpangalagad ug bisan pa sa pagpanginabuhi. Usa Lord, naghangyo kami sa imong panalangin kanila. Ikaw na sayod sa ilang panginahanglan Ginoo. Sa magahisgot kami sa imong mga pulong karon, Amahan, hinaot nga dihugan nimo ang matag usa kanamo sa kaalam nga langitnon aron nga ang imong pulong nga among hisgutan dili mo labay nga kawang sa among igdulungog makakaplag kinig luna sa among kasing-kasing
mugiya kanamo ngadto sa dalan nga gusto nimo nga among subayon. Hinaot Ginoo nga sa amo sa mga pagabuhaton karon, amo kang mahimaya ug mapasidunggan Ginoo ug mabayaw namo ang imong mahal nga ngalan. Amo kining gipangayo Lord uban sa dako nga pagsalig ug pagpanugyan sa ngalan ni Kristo Jesus nga among buhi ug bugtong manuluwas. Amen. Usbon ako mayong buntag mga igsuon, ang atong hisgutan karon mao ang katuyuan sa Dios sa paghimo niya sa tao. Man is the highest of all the living organisms that God has created in the universe. Ang tao mong pinakataas, pinakahabog sa tanang mga gibuhat sa Dios. Ug makaingon kita, man is truly the masterpiece of God. Wala na'y makalabaw pa sa tanang gihimo sa Dios gawa sa tao. Sa Henesis Kapitulo 1, versikulo 26, makita nato kining giingon dinhi sa balaang kasulatan. Ngano nga makaingon kita nga ang tao mao ang pinakataas sa tanang gibuhat sa Dios, ug ngano makaingon kita nga ang tao mao ang obra maestro or obra maestra, masterpiece of God. Genesis chapter 1 verse 26 miingon, and God said, let us make man in our image, according to our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Makita nato din mga igsuon nganong makaingon kita nga ang tao mao ang masterpiece of God. Because man was created in the image and likeness of God, and man has been given dominion or authority over the creation of God. Dinhi sa mga bersikulo mga igsuon, makita nato ang duha ka kamatuoran mahitungod sa tao dinhi sa Henesis 1:26. Ang una, that man was created in the image of God and in the likeness of God. Kini nga kamatuoran dili popular sa mga tao labi na sa atong panahon karon. Diin ang mga tao nagkaangko na og tag-as kaayo nga kinaadman sa pagtugkad sa mga butang. Kadaghanan ilabi na sa atong mga learning institution, mga colleges and universities sa tibuok kalibutan, do not believe that man was created by God. Unsay ilang gihunahuna nga ang tao na evolve, nga ang tao gikan sa pinakasimple nga organism, paglabay sa daghang mga minilyon nga katuigan, nahimo na nga kita karon. Mao na ang popular kaayo nga kamatuoran or kahibalo sa mga tao sa atong panahon. They do not believe that man was created by God. But this is the fact that man was created in the image and likeness of God. That is what makes a man unique and special in the eyes of God, because man was created in the image and likeness of God. And this likeness and image of God, makita nato sa kinabuhi sa tao, sa iyang pagkasiya, o sa atong kitano. God is a Trinity. Although not all Christian religion believe that God is a Trinity. But we believe that God is a Trinity. Father, Son, and the Holy Spirit. And this likeness of God is found in man. Man is a tripartite being. Man is composed of body, soul, and spirit. Na kung makulang ning usa niini, dili na
siya buhi. Kung makulang ang usa ka bahin niini, dili siya kumpleto nga tao. This image is also found in man's emotion. Ang tao doon nakita'y pagbati, doon nakita'y intelligence, doon nakita'y consciousness, and these are facts about God. That's why, miingon diri ang Genesis 1:26 that man was created in the image and likeness of God. Ikaduha nga kamaturan nga atong makita mga igsoon, that man was given authority over all the creation of God on the earth. Akong giingon nga on the earth because man was not given authority over the creation up there or the whole universe, only on this earth. Ingon pa dire sa Genesis 1 verse 26. Yun nga, and God said, let us make man in our image according to our likeness, and let them have dominion. This is authority and ability given by God to administer, to manage, to oversee the creation of God on this earth. That's why man is a masterpiece of God. He has given authority over all the creation of God on this earth. Also in this verse, chapter 1, verse 26 in Genesis, we find also two purposes of God in the creation of man. First, that man was created to have fellowship with God. That man was created for the service of God. These are the two purposes why God created man in the first place. That he was created to have fellowship with God, and that man was created for the service of God. Wala kita gihimo sa laing katuyan kani. But God's purpose for creating man was ruined because of sin. And we find the story of man's falling into sin in Genesis chapter 3. Kung imong tanawon ang Genesis, man, Adam and Eve, was given a simple test of obedience. Unsay giingon sa Dios kanila, kung imong tanawon ang gibuhat, or sa chapter 2, gisugo sa Dios sila pag-ingon nga, makakaon kamo sa tanan nga pagkaon, mga prutas diya sa tanaman. Apan sa bunga, sa kahoy, sa pag-ila, sa maayo ug sa dautan, dili kamo magkaon. Genesis chapter 2, verse 16 ug 17. Man was given a simple test of obedience, and yet, man chose to disobey God. Sayon raman unta ang sugo sa Dios. Dinhi makita nato nga ang tao naa siya'y pagka-akop-akopon. Ang tao naa siya'y kinaiya sa pagkahakugan. Ang tao naay kinaiya sa kanabidang dili makuntinto. Nga bisan tanang mga butang dito sa naman sa Eden, gihatag na sa Dios kanila ang ipakaon. Gawas lamang ni adtong kahoy nga naa sa tunga sa tanaman sa Eden. Miingon ang Dios, ayaw mo kaon ni ana, kay sa adlaw nga kamo mukaon ni ana, mamatay gyud kamo. Mao nang gisulti sa Dios kanila. Without giving a reason why they should not eat it. Wala maghatag ang Dios og rason nganong dili ipakaon, basta ang giingon sa Dios ayaw kauna. Pero tungod kay nalimbungan ang tao ni Satanas ug tungod po sa pangandoy sa tao, unsay nahitabo sa chapter 3 sa Genesis, nahitabo na nakasupak si Adan ug si Eva sa sugo sa Dios. Muna mga igsuon nga hangtod karong panahon na
Naagihapon ng kinaiyaha sa tao nga dili makontento sa mga butang nga gihatag sa Dios kaniya. Bisan pa ang Biblia nag-ingon, be contented of what you have. God will never leave us, matod pa sa balaang kasulan. Meaning, ang atong source of need, source of everything that we want is in God. And God asks just a portion of what He has given to us, yet man, kuhaon pa gyud niya. Man has given 6 days, and 1 day is set apart for God. Yet people, kuhaon pa niya ang ikapito nga adlaw. Unta magahin og panahon ang tao alang sa Dios, yet mga tao dili mugahin og panahon. So everything that God has given to us, God has a portion of it. Na ay bahin ang Dios unta. Those who truly believe God should obey and keep that order. So ang makita nato mga igsuon, the Bible is the story of God's attempt to restore man to his intended purposes of creating man. That is fellowship and service. So ang Biblia mo'y istorya sa Dios. Kasaysayan sa Dios iyang tinguha nga mabalik ang tao ngadto niya. Mubalik ngadto sa iyang katuyuan nga mao ang fellowship, pakig-ambitay ug pagpangalagad, pagbuhat. To restore man, to his intended purposes, God calls back man to Him. Aron nga mabalik ang tao ngadto sa iyang katuyuan, ang Dios nagtawag. So dinhi atong makita nga sa Bible nga adunay duha ka matang or two calls of God for man. The first call of God is the call for salvation or fellowship. Ngano nga kinahanglanon nga tawgon una sa Dios ang tao ngadto sa kaluwasan o pakigambitay. Fellowship, mga igsuon, is only possible when there is no gap between God and man. When the barriers between God and man is removed, and that barrier can only be removed by being saved or to have a salvation. So ang unang tawag sa Dios kay nahimulag naman ang tao tungod sa sala nga mabalik siya ngadto sa pakigambitay ug pagsandurot ngadto sa Dios, kinahanglan tawgon siya pinaagi o sa kaluwasan, the call for salvation. How did God call man, or how is man called by God? Atong tanawon ang versikulo 13 ug 14 sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2. This is the way or the method of God in calling man back to Him. Unsay gisulti dinhi sa balaang kasulatan miingon, akong basahon sa Cebuano, apan kinahanglan gayud nga sa kanunay kami magahatag og mga pasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo mga igsuon, nga hinigugma sa Ginoo kay sukad pa sa sinugdan kamo gipili sa Dios aron mga luwas kamo pinaagi sa pagbalaan kaninyo sa espiritu ug sa inyong pagtuo sa kamatuoran. Alang niini gitawag kamo niya pinaagi sa maayong balita aron kamo makabaton sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Di unsay paagi sa Dios aron matawag ang tao aron mabalik siya ngadto sa fellowship. He is called
by or through the gospel. Gitawag siya sa Dios pinaagi sa maayong balita. And not just a gospel, but the gospel of the grace of God. Mga igsuon diya sa Biblia daghang gospel. Mao na nga kung moingon ta nga gitawag kita pinaagi sa maayong balita, kinahanglan tong i-qualify which gospel. Why? Because in the Bible there are many gospels. And there is only one gospel that saves today. Walay doon na lamay usa ka maayong balita nga magaluwas kanato karon. Not the gospel of the kingdom, not any other gospel in the Bible, but the gospel that Paul preached. Ingon pa ni Pablo dito sa Romans chapter 1 verse 16 ug 17. Unsa gisulti ni Pablo dinhi? Miingon siya sa verse sa Cebuano nga version, ay kay wala ko igakaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo sa Hudiyo una sa tanan ug unya sa mga Kristiyan hunusab. Unsa giingon sa balaang kasulatan? This is the power of God. The gospel is the power of God, and there is only one gospel that is the power of God to save. In this gospel, matod pa ni Pablo, verse 17, kay diha sa maayong balita ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo ngadto sa pagtuo sumala sa nesulat nga nagaingon mabuhi ang namatarong pinaagi sa pagtuo. Why this gospel saves? Why this gospel is only the power of God to save? Because it is in this gospel that God reveal His righteousness, which is the only righteousness acceptable by Him. The righteousness of God that is batod padri from faith to faith. Dawato nato pinaagis ng patuo tungod sa atong pagsalig sa Dios. What is this gospel? If this gospel is so important in this dispensation, unining atong panahon karon, because it is the only power, or it is the power of God to save. Paul said in Acts chapter 20 verse 24, miingon siya, ingon niya, hinuon ang akong kinabuhi, wala ko isipa nga bililhon alang kanako. Basta lamang matuman ko ang akong paningkamot ug ang akong katungdanan nga akong nadawat gikan sa Ginoong Hesus sa pagpanghimatuod sa maayong balita sa grasya sa Dios. Which gospel, mga igsoon? The gospel of the grace of God. And this is the only gospel that saves. And this gospel is the power of God. God will never save people apart from the gospel of the grace of God. God will never save people apart from the gospel that Paul preached. Si Pablo miingon, pahinumdum niya sa taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 1 hangtod sa 4, miingon siya, mga igsuon buot kong ipahinumdum kaninyo nga ang maayong balita nga akong giwali. Timan nga praise. Gipahinumdum ni Pablo ang maayong balita ngadto sa taga-Korinto nga giingon niya maayong balita nga akong giwali. Paul never preached the gospel of the kingdom. Ingon ni Pablo diri, hinumdumi o gusto na kong ipahinumdum kaninyo ang maayong balita nga akong giwali. Nganong gi-emphasize ni Pablo diri nga the gospel which I preach, because there are many gospels in the Bible. And the only gospel that saves today is the gospel that Paul preached. Kinahanglan masabta nato na ug unsa man ang unod sa maayong balita, matud pa diri nagpadayon si Pablo sa pag-ingon, ug nga pinaagi nini kamo ginaluwas kung inyo kining kuptan pag-ayo, gawas kung taphaw ra ang inyong pagtuo. Verse 3 miingon,
Kay gihatag ko kaninyong ingon nga labing hinungdanon ang nadawat ko ra usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan. Verse 4, nga siya gilubong ug siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa kasulatan. Ug nga nagpakita siya ngadto sa usa ka higayon, or nagpakita siya ngadto kang sipas ug unya ngadto sa 12 ug unya sa 5 ka higayon, o sa usa ka higayon nagpakita siya ngadto sa kapin sa 5 ka gatos ka mga kaigsuonan. So ang pagkabanhaw ni Kristo is testified by many witnesses. So the gospel of the grace of God talks about the death of Jesus Christ for our sins. The death of the gospel that Paul preached talks about His burial and His resurrection for our salvation. Another thing atong makita, 3 facts about salvation. How did God call man? Through the gospel. Kung mutuo kita sa mayong balita, we are saved. 3 facts about salvation. Daghang mga tao sa atong panahon karon mayigsuon, wala dili mutuo, kadaghan wala kahibalo sa unang fact sa kaluwasan, that salvation is a gift of God. Ang kaluwasan gasa sa Dios. Daghang mga tao sa atong panahon karon nagaunahuna nga ang tao maluwas pinaagi sa pagbuhat ug maayo. Daghang mga tao sa atong panahon ka nagunahuna nga ang tao makabaton sa kaluwasan, pinaagi sa pagpamimbro og usa ka iglesia, pinaagi sa pagsunod sa kasuguan sa Dios. Pero kung moingon ang Biblia nga ang kaluwasan gasa, unsa bay buti pasabot niya na? It is something given free. Mao nang buti pasabot kung moingon ta nga salvation is a gift of God. Now, how do we receive that gift of salvation? Sa Romans chapter 3 o chapter 6 verse 23, mauni ang giingon ni San Pablo. Romans chapter 3 verse 23, miingon si San Pablo, kay ang bayad sa sala, kamatayon. Apan, ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus. Unsay giingon sa balaang kasulatan? Salvation is a gift of God. Unsaon ba madawat? Ephesians chapter 2 verse 8, popular nga bersikulo nga atong mahibaluan. For by grace you have been saved through faith, and that not of yours, it is the gift of God. Many people does not know that salvation is a gift of God. Kadaghanan sa mga tao naguna-una nga ang kaluwasan maangkon pinaagi sa pagbuhat. Mao na nga we in the Grace movement, kita nga naa sa Grace Gospel Churches, nakita'y dakong kaakuhan sa pagpahibalo sa mga tao nga salvation today is a gift of God. Mao nang giingon sa balaang kasulatan. Salvation, another fact about salvation is that salvation is not by works. Ako nang gisgyutan. It's not by works. Ipahinumdum nato ni sa matag usa. Kay usahay, kung doon na tayo ka-istorya nga mga nagtuon po sa Biblia, mingon taga, di ba Brad, nag-ingon man si James, si Santiago, nga patay ang pagtuo kung walay buhat. Di ba, nag-ingon si Santiago nga si Abraham na matarong pinaagi sa paghalad siyang anak.
Then kita, mingon ta, oh, maghisgot kita kaluwasan, it is a gift of God. In Romans chapter 3 verse 20, atong makita ang gisulti na po ni Pablo mahitungod sa kamatuoran nga ang kaluwasan dili pinaagi sa buhat. Miingon siya, chapter 3 verse 20, walay pangamatarungon sa Dios pinaagi sa pagtuman sa kasaguan mo nang nakaingon sa versikulo kapitulo 3 versikulo 20. Walay pagamatarungon pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. So kung kini maoy gisulti sa Biblia, so ang tanang tao nga nagapaningkamot nga maluwas pinaagi sa buhat wala gyud kaluwasan. Romans 3:28 miingon kay maoy atong pag-isip nga ang tao pagamatarungon pinaagi sa pagtuo pinagawas sa mga pagtuman sa kasuguan. Even the laws of God or keeping the laws of God cannot give you salvation. Mao nang atong makita. Si Pablo misulti kang Timoteo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 1 unsa iyang gisulti kaniya sa pagpamatuod nga salvation is not by works. 2 Timothy chapter 1 verse 19 o verse 9 miingon si San Pablo nga nagluwas kanato ug nagtawag kanato sa pagtawag ngadto sa kabalaan dili tungod sa atong mga binuhatan kundi tungod siyang kaugalingong katuyuan ug sa grasya nga iyang gihatag kanato. So kini nga kamatuoran mga igsuon, wala kini mahibalui sa daghang kayong mga tao. Kaya ang kadaghanan sa mga reliyon sa itong panahon karon, nagtudlo nga kinahanglan magbuhat ang tao aron maluwas. Even sa mga popular kaayong mga Christian program diya sa telebisyon, ang gitudlo magbuhat ka aron ka maluwas. Naay mga pinaka gitanaw nga mga programa nga relihiyoso diya sa telebisyon. Pero kita wa tay programa mga igsuon diha sa TV or sa radyo. Karon gawas sa ubang mga dapit naa. Another fact about salvation, that salvation is by grace through faith. So unsa di ay nga facts kamatuoran mahitungod sa kaluwasan, that salvation is a gift of God, that salvation is not by works, that salvation is by grace through faith. Ibalik-balik nato ning bersikulo kapitulo 8 kapitulo 2 sa Episo kapitulo 8. Pero atong tan-awon kining Roma kapitulo 4 bersikulo 16 ug Roma kapitulo 11 bersikulo 6. Ingon ni Pablo kapitulo 4 bersikulo 16. Unsay gisulti ni Pablo diri miingon, mauman gani nga ang pasikaranan sa pagkamatarong mao ang pagtuo. Aron ang saad magasukad sa grasya ug igapasalig ngadto sa tanang kaliwat ni Abraham. Dili lamang ngadto sa mga nagpailalom sa kasuguan kundi usab ngadto sa mga nagabaton sa kang Abraham nga pagtuo kay siya man mao ang amahan natong tanan. Unsay giingon sa balaang kasulatan sa in English na, therefore it is of faith that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham. Kung nakabaton kita sa mas pagtuo ni Abraham nga mutuo sa mga imposibleng mga butang, sa mga butang nga imposible sa tao nga buhaton mutuo kita. Like Abraham, pag-ingon sa Dios kang Abraham, Abraham, ipa ang mga bituon, ingana kadaghan ang imong kaliwat. Unsay gisulti sa Biblia, Genesis chapter 15 verse 6, and Abraham
believe God. Mituo siya nga ang Dios makahimo og daghang mga anak para sa iyaha. Bisan nahibalo siya nga ang iyang kahimtang nga tawhanon dili na makahimo. Ang iyang asawa tigulang na, wala na ang kinaiya nga makahimo pang mabuntis si Sarah, pero si Abraham mituo sa Dios. Why? Abraham believed that there is nothing impossible with God. Kung kita mo tuo ni anang sama ni anang klase nga pagtuo, kung sa gingon ang pagkamatarong ihatag sa surong kaluwasan. Verse 11, chapter 11 sa Romans, verse 6. Kung sa gingon ni San Pablo, ingon niya, apan kung kini pinaagi man sa grasya, nan, dili na kini pinasakyad sa mga binuhatan. If it is by grace, sa gingon, that is not, verse 11, or chapter 11, verse 6, if even so, and if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. Mao na ang gisulti ni Apostol Pablo. If by grace, then it is no more of works. In other words, works and grace cannot be kanabang combine. Dili mahimong sagulon ang pulong sa grasya. So mga igsoon mao ni, God's first call for man is for salvation. Why? Because ang katuyuan sa Dios nga gihimo niya ang tao is to have fellowship. And fellowship with God is only made possible by being saved first. Dili ka pwedeng makig-fellowship sa Dios kung wala kay kaluwasan. Nganuman, kay diha sa kaluwasan ang barriers nimo sa Dios ug kanato kanimo gikuha na. Unsa man ang barriers? Ang atong mga kasala. Ang kamatayo ni Kristo dito sa cross nga mao usa sa mga elemento sa mayong balita sa grasya sa Dios, nagkuha sa sala nga mao'y nakababag, mao'y nag-ali, mao'y nahimong division sa tao ug sa Dios. Gikuha na. Mao na nga miingon ang balaang kasulatan Romans 6:23, ang bayad sa sala kamatayon. Daghang mga tao sa atong panahon karon may igsuon nga nagtuo nga ang bayad sa sala pagbuhat og maayo. Ang bayad sa sala pagsunod sa kasuguan sa Dios. O sa laktod nga pagkasulti, ang bayad sa sala magbuhat. Pero ang Biblia nag-ingon nga there is only one death that is acceptable as a payment for sin, and that death is the death of Jesus Christ. Walay lain igsoon mo na nga we should believe the gospel that Paul preached, which talks about the death, the burial and resurrection of Jesus Christ. Now this is the first call. Kinahanglan nga maluwas una ang tao aron siya makabaton og fellowship sa Dios. Usbo na ko, it is impossible for man to have fellowship with God without being saved first. Mauna kinahanglan maluwas ang tao aron nga makabaton siya o makahimo siya sa pakig-fellowship sa Dios, which is one of the purpose why God created man. Moadto ta sa ikaduha nga tawag sa Dios. The second call of God is the call for service. Tan-aw na to ang mga taong gipanagtawag sa Dios aron sa mga lagad. Sa New Testament, the call of Peter, James and John. Atong tan-awon ang Matthew chapter 4 verse 18 to 22. Unsay giingon dinhi sa balaang kasulatan? Chapter 4 verse 18 to 22. Mingon ang nagsulat. Og sa naglakaw siya, meaning si Kristo, ubay sa lanaw sa Galilea. Nakita niya ang duha ka mga magsuon nga lalaki,
si Simon nga ginganlan si Pedro ug si Andres nga igsuon niya ni Pedro nga nang laya diha sa lanaw kay mga mangingisda man sila. Ug siya miingon kanila, sumunod kamo kanako, himuon ko kamong mangingisdag tao. Bulaha o diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga laya ug mikuyog kaniya. Ug sa nagpadayon siya sa paglakaw sa unahan, nakita niya ang duha pa kalaing magsuon nga lalaki, si Santiago nga anak ni Zebedeo ug si Juan nga igsuon niya ni Santiago diha sa sakayan uban kang Zebedeo nga ilang amahan nga nagpuna sa ilang mga pukot ug sila iyang gitawag. Diha gibiyaan nila ang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog kaniya. The second call of God for man is the call for service. Makita nimo dinhi mga igsuon that God calls people who are busy. God will not call people to His ministry or to His service lazy people. Tanawa si Pedro o si Andres, nanagat sila, busy sila sa pangilang panginabuhi. Pero unsay makita nimo sa reaksyon nila sa gitawag sila sa Dios, miingon diri og matud pa diri diha verse 20, gibiyaan nila ang ilang mga laya ug mikuyog kaniya. Unsa kadako ang ilang pagtuo kang Kristo, nga ang ilang panginabuhian gibiyaan nila ug mikuyog sila kang Kristo. God is calling people who are busy, like Peter, James, and John. Atong tanawon ang another man who was called for God's service, the call of Matthew or Levi. Matthew chapter 9 verse 9, makita nato dinhi busy kaayo si Matthew. Verse 9 miingon, og sa naglakaw si Jesus gikan didto, nakita niya ang usa ka tawo nga ginganlan si Matthew nga naglingkod sa buhisanan, ug siya miingon kaniya, sumunod ka kanako, ug siya mitundog ug mikuyog kaniya. The same attitude, the same enthusiasm nga naa niining mga tawhan nga gitawag sa Dios. Why? Because busy people are ready to do something more, to do more. Versikulo Mateo o Marcos kapitulo 2 versikulo 13. Makita nato gihapon ang istorya ni si Marcos na nag-istorya mahitungod sa kinabuhi ni Levi o ni Matthew. Miingon, and he went forth again by the seaside, and all the multitude followed him. That is verse 13, no? Mark. Og sa verse 14, og sa naglakaw siya, iyang nakita ang anak ni Alfeo nga si Levi, nga naglingkod sa buhisanan, ug siya miingon kaniya, sumunod ka kanako, ug siya mitindog ug mikuyog kaniya. So makita nato diri mga igsuon ang immediate reaction or immediate kanang desire to follow Jesus even in the midst of busyness. Sa Luke chapter 5 mao gihapon ang gisgutan didto mahitungod sa kinabuhi ni Levi or Matthew, verse 5 o chapter 5 verse 27 ug 28. Miingon ang balaang pulong sa Dios. Tapos dinis siya milakaw ug iyang nakita ang usa ka maniningil sa buhis nga ginganlan si Levi nga naglingkod didto sa buhisanan ug kaniya miingon siya, sumunod ka kanako, ug iyang gibiyaan ang tanan ug mitindog siya ug mikuyog kaniya.
So this is another example nga atong makita sa tawag sa Dios alang sa pagpangalagad ug how people react or how people respond to the call of God. These people who are busy are willing people. Ug last nga example nato sa New Testament is the call of the Apostle Paul. Chapter 9, nasayod kita ni kadaghan kita sa great believer na kahibalo kita unsay nahitabo didto sa didto sa chapter 9 sa Acts sa diha nga nagkahinagbo ang Ginoo og si Saulo nga mao si Pablo. Matud pa diri apan si Saulo nga nagpangusmo paghihapog mga hulga sa pagpamatay batok sa mga tinun-an sa Ginoo, miadto sa labawng saserdote og nangayo kaniyag mga sulat ngadto sa mga sinaguga sa Damasco aron nga kun aduna didtoy iyang makaplagan nga mga iya niining dalana, mga lalaki ug mga babaye iyang mataral siya nga ginapos ngadto sa Jerusalem. Og sa naglakaw siya sa nagsingabot sa Damasco, usa ka kahayag gikan sa langit mikalit pagsidlak libot kaniya og siya natumba gikan sa yuta og iyang nadungog ang tingog nga nag-ingon kaniya, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Og siya miingon, kinsa ka ba Ginoo? Og siya miingon, ako si Jesus nga imong ginalutos. Apan bumangon ka og sumunod ka sa syudad ug didto igatug-an kanimo ang kinahanglan pagabuhaton mo. Ug ang mga tawo nga kuyog ni Saulo mihunong nga nahiugnok nga na nagpakadungog sa tingog nga ni walay bisan kinsa nga ilang nakita. Og si Saulo mibangon gikan sa yuta ug sa pagbuka pa niya sa iyang mga mata siya dili na makakitag bisan unsa. Ug ilang gipanag-agak siya sa kamot ug gidala ngadto sa Damasco sulod sa tulo ka adlaw siya dili makakita ug wala mukaon ni miinom. Ang atong makita dinhi mga igsuon sa kinabuhi ni Pablo, he is very busy persecuting the believers in Christ. Even to the strange cities, to the foreign land, Paul was determined to annihilate, to destroy the believers. Matod pa rin, nangayo siyang mga sulat sa tlabawng saserdote, authority to do what he believes what is right or what is right. Pagpamatay sa mga Kristiyan, sa iyang unahon na ang pagpamatay sa mga Kristiyanon sa mga panahon is right. Apan gitawag siya sa Dios aron mahimong example of grace. Nahibalo kay igsuon, ang kaluwasan ni Pablo is the greatest demonstration of God's grace. There is no other example of a demonstration of God's greatest grace gawa sa kinabuhi ni San Pablo. Why? San Pablo dili angay luwason. Si San Pablo dili angay kaluy-an because he persecuted the church of God. He rebelled against God. Yet, because of God's grace, he saves the Apostle Paul and make him the heralds of grace. As an example that there is no sin that cannot be forgiven in this dispensation of grace. Bisan unsa kadako sa sala nining atong panahon karon igsoon, there is forgiveness because of God's grace. And Paul was the greatest demonstration of God's grace. Muadto ta sa Old Testament sa mga example nga gitawag sa Dios sa pagpangalagad si Moises. Atong makita sa Exodus Kapitulo 3 nga busy si Moises sa trabaho didto as ungingon nga ulipon.
Di ba? Nining maong panahon, si Moises, Exodus chapter 3, verse 1, yung versikulo nga akong nabutang. Karon si Moises nagbantay sa panon sa mga karniro ni Jethro nga iyang ugangan, ang saserdote sa Midian, ug siya nagdala sa panon sa mga karniro sa likod sa kamingawan ug miadto sa Horeb nga bukid sa Dios. Unsa si Moises, busy siyang nagbantay sa karniro siyang ugangan. Ikaduhang gitawag mao si Gideon. Sa Judges maghuhukom kapitulo 6. Unsay giingon diri sa may tungod kang Gideon. Judges chapter 6. Chapter 6 verse 11. Unsay gisulti diri sa balaang kasulatan? Ingon pa diri, ug ang manrunda ni Yuba miabot ug naglingkod sa ilalom sa kahoy nga insina nga didto sa Opra nga sakop sa kang huwas ang Abisir tanhon ug ang iyang anak nga lalaki nga si Gideon nagagiok sa trigo sa pulug-anan sa bino aron sa pagtago niya nagikan sa mga Midianhon. Gideon was busy sa gingon diri naggiok sa bino, puganan sa bino. Nagagiok sa trigo sa puganan sa bino. So people who are called of God to service are people who are busy. Ug ang ikatulong nga taong gitawag sa Old Testament for God's service is David. Unsa man ang nahitabo kang unsa man si David? Chapter 1 sa 1 Samuel o chapter 16 sa 1 Samuel. Atong makita nga busy si David sa pagbantay sa mga karniro. Ngani tungod sa iyang kahimtang wala siya na-appeal sa pagapilian nga mahimong hari sa Israel. Murabag na neglect si David. Meaning wala kayo mailhis David sa iyang pagkasiya sa iyang mga igsuon. Sa diha nga miadto si propeta Samuel sa panimalay ni Jesse, unya miingon si Samuel kang Jesse nga mianhi ako sa pagpili og usa ka hari sa imong mga anak. Karon ang unang gipatindog dito kinsa si Eliab man siguro ang pangalan adto. Pinakagwapo nga tao, taas niya miingon si Samuel mauna ni. Pero unsay gisulti sa Dios, ayaw tan-aw sa hitsura. Nganuman, matud pa niya diri, chapter 16 sa 1 Samuel. Sa diyang miabot siya dito asa ni nga bersikulo nga naggipalumbay niya ang iyang mga anak. Ingon ang Dios, ayaw pagtan-aw sa iyang pamarog, kung dili sa kasing-kasing. So, dili na mao, ingon pa sa Dios kang Samuel, laing anak, hangtod na hurot ang anak niya pagpakita, pag rampa sa atubangan ni Samuel. Ingon ang Dios, wala kanila. Busa nangutana si Samuel kang Jesse, doon na pa ba kay laing anak? Doon na pa, tuwa dito sa tawid, dito sa pasture, nagbantay sa mga karniro. Ingon ni propeta Samuel, panhiya siya diri. O gipili sa Dios ang tao nga busy. Dili hitsura ang gibasihan, dili abilidad, kundili ang kasing-kasing. How they respond. Busy people are people who are diligent. People with no reservation. Makita nimo sa diyang gitawag si mga apostoles sa pagsunod sa Ginoo nga mamahimong isda, unsa gingon, they immediately leave their nets. Si James ug si John miingon dito, and they immediately leave their father. People with no reservation, people who are submissive, and people who are willing.
Makita nato dinhi ang characteristics of busy people. People who are busy have strong determination. Porsigido. Ang mga tao nga busy have genuine commitment. They have strong will, not easily discouraged, and have initiative. Muna mga igsoon mo na nga ang Dios magtawag sa mga tao na kanang mga tao nga busy kaayo. Pero usahay kita tawgon ta sa Ginoo, Lord, mura mag lisod biyaan ang akong trabaho. Lisod man unsa na akong pangita. Remember that all that we need is in God, not in our works, not in our anything outside of God. Our needs are in God. So sa pagtapos, konklusyon na to, alang sa mga anak sa Dios or alang sa mga tao nga wa kasiguro siyang kahimtang karon, wala siya'y pakigpilusip sa Dios nga nagminaw nining ato ang pagsibya sa pulong sa Ginoo. Alang sa mga taong nagduha-duha, have you responded to God's call for salvation? Kung mudawat, sanong ka sa tawag sa Dios, pinaagi sa maayong balita sa grasya niya. Ug mutuo kag mudawat kang Kristo, unsay giingon sa balaang kasulatan, himuon kang anak sa Dios. There is a close relationship and fellowship if you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Tingali mangutana kaunsaon man na pastor. Just tell the Lord today. Ingna siya, Lord, I am asin ako Ginoo makasasala. I believe what you said in His word that I am ako makasasala. I am a sinner. And I believe that Jesus Christ came to save me. I believe His death on the cross, His burial and resurrection for my salvation. Kung imo nang buhaton miingon ang balaang kasulatan, sa tanang mituog midawat kaniya, siya gihatagag katungod, mahimong anak sa Dios. Sa dihang midawat ni Kristo, gitimrihan ka sa Espiritu, nahimo kang anak sa duna na kay fellowship sa Dios. Og tungod kay gusto man sa Dios, kung katuyuan niya sa tao, nga mahimo kang mga lagad. God's call for service, gitawag ka sa Ginoo aron mga lagad. Muna makita na ito igsuon sa Episo Kapitulo 2, versikulo 8, hangtod sa 10. Akong basahon ni nga versikulo, Kapitulo 8, or Kapitulo 2 sa Episo, versikulo 8 hangtod sa 10. Miingon, kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuog kini, dili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga pasigarbo. Kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. Unsay gisulti ang katuyuan sa Dios nganong giluwas ka o nganong gihimo ka o giluwas ka aron to have fellowship with God because and it begins with salvation. Og ang ikaduha aron mga lagad. Verse 10, miingon kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. So ang katuyuan sa Dios mga igsoon sa pagluwas kanimo or sa paghimo kanimo ug pagluwas kanimo is to have fellowship with God. And fellowship begins with salvation. And after salvation, gusto sa Dios mga lagad ka igsoon. Have you responded to the call for service? Mag-ampo ta. Amahan namo nga langit nun, salamat sa imong pulong, sa pagpahinumdom ka namo, Lord, sa imong katuyuan, ngano nga gibuhat animo ang tao dito sa naman sa Eden. Ug ngano nga hangtod karon nagpadayon ka sa pagpangita sa mga tao, pagluwas sa mga tao, aron ang mga tao mga lagad kanimo Ginoo. To have fellowship and to have
a ministry. Hinaot nga nasabtan kini sa tanan nga nagapaminaw, Lord. Hinaot nga kung aduna may pipila nga wala ka siguro sa iyang kaluwasan. Kung salig siya kang Kristo, nga maoy nagbayad siyang sala, pinaag siyang kamatayon didto sa ibabaw sa cross. Salamat, Ginoo, sa imong mga pulong. Panalangini ang tanan nga naminaw. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, praise God sa mga pulong ato ang na dunggan na pod karon, no? Nga nag-remind sa ato ang gitawag ta sa Ginoo for salvation and He calls us for service. So praise God, and I hope nga katong mga pulong ato ang na dunggan mo remain sa ato ang kasing-kasing ug hunahuna, and ma-remind ta ug ma-inspired ta ato every day sa ato ang daily living nga kauban ng Ginoo. So alang sa ato ang closing song, ato ang kantahon ang Healer. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire. You heal all my disease. I trust in you. Oh, I trust.
Jesus, you're all I need. Magampo ta. Labing gamhanan ug dalaygo namo nga Dios. Dako ang among pagpasalamat kanimo Ginoo nga bisan dili kami nagakatigom physically, imong gitugot gihapon Ginoo ang among panagsimba diha kanimo sa espiritu ug kamatuoran pinaagi sa live broadcast. Lord, salamat sa makaigsuunan diha sa ilang panimalay nga nagatanaw, nagapaminaw sa imong mga pulong. Hinaot Ginoo na panalanginan ang ilang kinabuhi. Hinaot nga ang mga kamatuoran nga among nagsigutan, nagahatag og dugang kalig-on sa among pagtuo. Aron nga sa magapadayon kami sa pagkinabuhi nining panahon sa mga problema Ginoo, kalisdanan, makapadayon kami Ginoo sa pagpangalagad. Ginoong Dios, hinaot nga sa among gibuhat nga pamalandong sa imong pulong sa pagsimba kanimo diha sa espiritu ug kamatuoran, among nahimaya ka Ginoo, amo kang nasimba, among nabayaw Ginoo ang imong mahal nga ngalan. O Lord, nagapadayon kami sa pagpangamuyo kanimo, hinaot nga ang among kahimtang karon sa among panahon. Unta Lord, imo nang hunungon ang problema sa COVID. Labi na dinhi sa among syudad ug sa among nasod. Tabangi Ginoo ang among mga leader dinhi sa among syudad, si Mayor Sara Duterte, sa among presidente sa Pilipinas, Presidente Rodrigo Duterte Ginoo. Atagi sila sa kaalam sa abilidad nga mahimo nilang madumala ang katawhan diha sa kaangayan ug sa kaayo Ginoo. Atagi ang naa sa panggobyerno Ginoo sa wisdom nga magamit nila Ginoo sa paghimo sa mga butang nga ikaayo sa kadaghanan. Lord, nagapasalamat kami sa imong gihatag kanamong panahon nga kami pamalandong sa imong pulong o ginaot o Lord nga kaming tanan na panalanginan. Lord, bulag-bulag kami ug naghangyo kami sa imong padayon nga pag-uban o pagbantay, ilabi na sa among pagpadayon sa among panginabuhi, sa among pagpangalagad karong panahona ug nining simanaha. Hinaot Ginoo, ilikay nimo kami sa mga kadautan ug labi na sa pandemic sa COVID-19. Ug Lord, nagaampo kami sa makaigsuuna namo nga naa sa problema sa kahimtang nga positibo sa COVID. Ikaw Ginoo, magahikap silang lawas. Ug bisan pa sa tanan Ginoo nga mga katawhan nga na hiagom ni ining maong trahedya, nining problema Ginoo. Hinaot o Lord, magpalabi unta ang imong grasya kanila, magahikap kanila Ginoo. Nagaila kami Lord nga kung wala ikaw wala kami mahimo busa kining tanan Lord, among itugyan kanimo uban sa dako nga pagsalig ug pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus nga among buhi ug bugtong manuluwas. Ug karon ang gugma samahan nga langitnon ang grasya sa Ginoong Hesukristo ug ang pakigambit sa balaang espiritu magauban ug magagya kanato gikan karon ug hangtod sa katuigan nga walay kinutuban. Amen. 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 Then sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God today. How great thou art,
God bless everyone.